Hello, good morning. Kamusta kabayan? So, check natin ang ating Trust Wallet. So, ituturo ko paano ba ang mag-stake sa Pancake and JuleSwap. So, punta tayo sa dApps. So, ito yung Pancake Exchange. Click natin. So, sa Pancake, kailangan natin ng select natin yung Smart Chain. So, Smart Chain ang pipiliin natin. So, ang Pancake naka-base sa Smart Chain BNB. Yan. So, sa gawing kaliwa, yung tatlong guhit sa taas, sa kaliwa, click nyo yan. So, ito yung mga features nya. Merong home, may trade, may exchange, may liquidity, farms, merong pools, lottery, NFT, and so on. So, ang unang step na gagawin natin, so, kailangan meron kang BNB. May pondo yung inyong BNB wallet bago tayo mag-farm. So, pag may BNB na yung wallet nyo, punta tayo sa exchange. Yan. So, ito yung BNB. Mag-exchange tayo ng marami siyang token name dito. Yan, meron siyang ATM, Atom, Auto, Bake, Balti, Band, BAT, BCH. So, ito yung mga familiar. BDO, BIR. So, ito yung mga new token. So, mga unfamiliar tong mga token dito sa Pancake. So, karamihan dito wala pa sa exchanger like Binance, Qcoin, Bittrex. Ayan. Ayan, BCX, BTCB, BTCST, Burger, Box, Cake. Ayan. So, pipili natin yung cake kasi cake yung gagamitin natin sa Pancake. Ayan. Ito yung ginagamit sa farming at pools. So, cake ang gagamitin natin. Ayan. So, lagay mo yung amount kung magkano yung amount. So, dito sa Pancake, wala siyang minimum. So, depende sa budget nyo. Ayan. So, magkano ang Pancake ngayon? Nasa 13 pesos average. So, magkano ang 1 BNB? Is 23K. So, kailangan importante merong BNB yung wallet nyo bago kayo mag-exchange. Yan. Ayan. So, pag meron ng amount, automatic yan. Yung BNB mapupunta sa Cake. So, click swap lang. Then, confirm swap. So, automatic naka-output na yung BNB sa Cake. Ayan. So, after exchange, so, ano ang next step natin? So, after exchange, punta tayo sa liquidity. Yan. So, first step, exchange. Second step is add liquidity. So, add liquidity. So, pipili ka ng pairing na gusto mo siyang liquidity. So, halimbawa, BNB Atom or BTCST Cake, may DAI, may Kaba. Ayan, marami siyang pagpipilian. So,
So, limbawa, lit na pili natin is lit. So, BNB and lit. Yan. So, for example, yan. So, after add liquidity, so, kapag nakapag-add liquidity na kayo, so, is add liquidity ang next step. So, pwede na tayong mag-farm. Yan. Sa farming, maraming pagpipilian. Yan. So, ito yung mga bagong pancake ngayon. So, may cake BNB, BUXT. So, kung ano yung liquidity ninyo, yun ang pipiliin nyo. So, kanina BNB sa kalit yung ating napili. Yun, BNB. So, unang gagawin nyo, exchange. Pangalawa, liquidity. So, kanina, ating pinili yung BNB sa lit. So, ito yung lit BNB. And then, i-click mo lang yung enable. So, halimbawa may laman na yung cake nyo. Click enable. So, automatic na yan. Magkakaroon ng staking. Yan. So, daily pwede kang mag-claim ng cake. So, yung previous ko na pancake, panoorin nyo yung aking video. Last week yata yun. Yan. So, meron din tayong pools. Yan. Dito sa pools, ang karamihan pancake. Cake yung gagamitin natin. So, importante may BNB ka. Then BNB, i-exchange mo sa cake. So, after exchange, pwede ka nang mag-approve sa cake. So, dito sa pool, hindi mo na kailangan mag-add liquidity. So, automatic. After exchange, punta kayo sa pools. After exchange, pools na kaagad. Yan. Magkaiba yung farming sa pools. Sa farming, kailangan mo mag-exchange, kailangan mag-add liquidity, and then farming. Yan. So, magkaiba. So, mas madali sa pools. Mag-exchange ka lang. After exchange, punta ka sa pools, and then approve cake. Yan. So, meron siyang network fee na 8 pesos. So, pabago-bago yung network fee niya. So, take note, pag tumaas yung BNB, so, tataas din yung network fee. So, ang network fee ng BNB naglalaro sa 10 to minsan 30 pesos o 40 pesos pinakamataas. So, depende sa palitan ng exchange. Kaya nagbabago yung market price ng BNB. So, today, $11 yung BNB today. So last week, nag-harvest tayo ng pancake. So, ito namang Uniswap. So, sa Uniswap, mas mahal ang conversion dito kasi ang ginagamit sa Uniswap is Ethereum. Yan. So, alam niyo ang Ethereum is napakataas ang kanyang gas fees. Yan. Balik tayo sa pancake.
So dito meron siyang lottery, pwede kang sumali sa lottery. So ang jackpot. So ang total jackpot today is 2,063k. Yan. Pwede kang sumali diyan. Random yan. So magkano ang Juld ngayon? So sa JuleSwap naman, so ang JuleSwap mababa, nasa 12 pesos today ang JuleSwap, bumaba 12 pesos and 45 cents. Dito naman sa Juld, so 9,168 ang per Juld, so bumaba din. JuleSwap. So tingnan natin yung ating JuleSwap. So juleswap.com. So sa JuleSwap, ang ginagamit dito is BNB Smart Chain. Yan. So same kay PancakeSwap, BSC din gagamitin natin. So sa Uniswap, Ethereum. So meron akong video dito sa JuleSwap kung paano mag-stake, paano mag-add liquidity. So hanapin niyo yung video ko ng JuleSwap stake dun sa last part 2 yata yun, part 2 at part 3. So kay search na lang yung aking YouTube channel, The Helper TV. Yan. So check natin yung ating tokens. So ito yung mga top tokens ng JuleSwap. So ito yung mga symbol, liquidity, and volume in one day. So pinakamarami ang liquidity ng Juld. So magkano ang Juld? Sa 22,000 plus dollar. So 22k dollar. So magkano sa peso yan? 22,000. 22,800. So times, so average 49. So umabot siya ng 1.1 billion ang liquidity ng Juld. So stable pa ang Juld ngayon, 1.1 billion. Grabe. So ang BNB naman is 15.7 o 15,000k plus $15,000, 15.7. So assuming 15,000.7 times 49. So ang total liquidity today in BNB is 769,000. So malaki pa. So pangatlo si Juld, 13,000. Si BUSD, $6,000, BTCB, and so on. So that 1,000. SBS, UD. Yan, ginagamit ko yung si UNI sa SBS. Marami nag-i-stake dyan. Yan, SRK. So 24,520. Si Doge. So marami din nag-i-stake farming dito kay JuleSwap. Doge. Yan, free.
Meron din free coin. Yan, marami pa. And cake. So, maraming tokens si JuleSwap. Yan. 100 plus, 171. So, ito yung mga unfamiliar. So, meron din siyang Ethereum. Yan. Abe. Yan, mga sushi. Ito yung mga kilalang token. Abe, sushi, Big, BSC. Yan, marami pang iba. BDO. May BDO pa. Coins PH. So, wala na gaanong nag-i-stake dito sa huli. So, check natin yung pairs. So ang top pairs niya, so 100 plus. 100. So, nangunguna ang Juld sa Juld and Juld. So, magkano ang liquidity niya? Sa 19.4. So, $19,000 plus. Magkano sa peso yan? 19.4. Yan, assuming times 49. So, meron siyang equivalent na 950 M. So, malaki-laki ang liquidity ng Juld and Juld. So, pangalawa ang Juld BNB. So, meron siyang 12K dollar. Pangatlo, meron siyang pangatlong pairs Juld BUSD. So, ginamit ko tong tatlo, tong top 3. So, dito maraming nag-liquidity. Yung Juld BNB BUSD. Yan. Yan. So, marami siya. Meron ding .BNB. So, $2 million liquidity. Meron din BNB Uni, $1.3 million liquidity. So, marami pang iba. Yan. So, BNB DeFi, Shield. Meron din siyang BNB DAI, BUSD. Sa Launchpad project. So, wala pa siyang new project. So, check natin yung staking. Yan. So, ito yung mga pairs pool. So, BNB Juld, Juld, yan. BNB BUSD. So, marami siyang pair. So, ito yung nagiging daily niya. Average, $4 daily. So, depende sa budget nyo yung pag-i-stick nyo. So, ROI per $1,000. So, yan ang pwede nyong kitain sa bawat coin. Ang ROI nya. So, $1,000 katumbas nyan is 50K. Pwede nyong kitain dito. So, dito sa JuleSwap, meron akong 4 na staking. Yan. So, 4 yung aking pairing na pinasok. So, meron akong Juld BUSD, Juld BNB, Juld BUSD, SBS Juld. Yan. So, tingnan natin kung magkano yung rewards natin ngayon. So, daily ako nag-claim. Yan. Yan. So, ito yung earnings ko. Ito yung balance.
So ayan. May stake ko 6.4.45 44 and 0.008 stake. So ito yung earnings natin ngayon sa Joule and Joule. So dito sa earnings, so anytime pwede kang mag-claim. So ang ginagawa ko, daily ako nag-claim. Ayan. So take note, bago ka mag-claim, kailangan meron kang pondo sa inyong smart chain. Kasi pag nag-claim ka, ibabawas yung BNB wallet mo. Check natin yung BNB muna bago mag-claim. So meron tayong 504 pesos. So pwede tayong mag-claim. So babawasan yan. Yan. So wala pang laman yung Joule natin. So after mag-claim ka, papasok dito sa wallet mo yung claim reward sa Joule. Diyan papasok. So balik tayo sa Joule Swap. Sa staking, may staking. Yan. So meron tayong 31 Joule sa Joule BNB pairing. So 31.66153. So i-claim na natin. Claim rewards. Yan. So meron siyang network fee na 13 pesos. So bawat claim meron siyang network fee. So click approve. So just waiting. Ayan. So transaction completed. So pag transaction completed, so automatic nasa wallet na yung ating reward. So check natin yung ating Joule kung pumasok. Ayan. So today na-receive na natin yung 31.66 Joule. So transaction time March 12, 2021. So 10:54 PM today. Ayan. So automatic pag nag-claim ka ng rewards, papasok sa wallet mo yung claim rewards mo. Automatic, instant. So balik ulit tayo sa Joule Swap. So meron tayong 55.550410. So dito sa SBS Joule, so just claim rewards again. So claim natin. So 13.20. So 13 pesos and 20 centavos ang network fee. So click natin approve ulit. So waiting natin ma-process yung ating claim rewards. Ayun. Transaction completed.
So check natin ulit yung ating wallet kung pumasok. So napakasimple. So pumasok na yung ating claim rewards na 55 plus 55. So mabilis ang confirmation. Few seconds nasa wallet mo na yung claim mo. So transaction time March 12, 2021, 10:56 PM. So dito may enjoy mo ang mag-farming dito sa Jules. So dito no lead trade. So maganda ang Jules. Kailangan mo lang ng kapital. So balik tayo sa Jules swap. So mag-claim tayo, pangatlong claim. So meron tayong 200.64613 Joule sa pairing na Joule BUSD. So claim natin ulit. So just claim rewards. So the same 13 pesos and 20 centavos ang kanyang network fee. So just claim again. So just approve para pumasok yung ating rewards sa wallet. So wala kang gagawin dito daily kundi mag-claim ng mag-claim. So kahit busy ka sa work o kahit may ibang ginagawa ka, so dito masarap mag-claim. So ito yung surely. So dito kahit ilan ilagay mong amount, so depende sa budget mo kung magkano. So pumasok na yung ating 200 Joule. Check natin yung wallet ulit. Ayun, pumasok na. So pumasok na yung plus 267. 200.67. So transaction time March 12, 2021, 10:58 PM. So ang bilis ng confirmation. So meron na tayong magkano yung ating rewards today. So 288.62 Joule. So equivalent 3,595 pesos. Oh, amazing. So pangatlong claim natin yun. So meron pa ba tayong i-claim? Check natin ulit yung earning kung meron pa. So meron pa tayong 0.006187 Joule naman. So claim natin ulit. Mababa yung Joule ngayon kaya mababa yung claim natin. So just claim rewards. Yan. So medyo tumaas yung kanyang network fee kanina 13.20, ngayon 12.38 na bumaba. Nagbabago yung network fee. So depende sa BNB price. So taas baba yan. So approve. So wait natin yung transaction completed. Yan, transaction completed again. So check natin ulit yung ating wallet kung pumasok.
check wallet. Yun, pumasok na. So today meron tayong 4,880 pesos. Almost 5k na. So in just one day pwede na. So ito yung Julb kanina, 0.006186. So pumasok na. So transaction time, so March 12, 2021, 11 PM 11:01 PM. Yan. 48880 na. Yan. So ito yung trust wallet natin. Yan. So ililipat natin yung Julb sa BUSD para hindi siya mag-fluctuate, kasi bumababa yung joules. So i-change natin yung Julb sa BUSD. So swap natin, select Julb, then select BUSD. So click max. So meron siyang liquidity na provided fee, so 0.86. So magbawas tayo. Yan, 287. So equivalent to 74.66 BUSD. So swap natin ulit. So confirm swap. So meron ulit siyang network fee. So medyo mataas yung network fee ngayon. Kanina 12 pesos, ngayon 16 pesos. Approve, click approve. Yun. So transaction submitted. So waiting natin mailipat yung Julb sa BUSD. So check natin kung lumipat. Ayan, pumasok na. So na-transfer na yung ating Julb sa BUSD. Ayan. So ang bilis ng confirmation. So few seconds lang. So transaction time March 10, 2021, 8:06 AM. So ngayon magta-transfer tayo ng BUSD. So from Trust Wallet to BNB. Yan. Ito tayo sa spot. Then spot, hanapin natin yung BUSD. So dito sa Binance, so halos andito lahat ng mga coins and token. So ang token sa market, so araw-araw may bago. So over 10,000 ang coins sa market. So ang dami. Ayan. From A to Z meron yan. So, ayan. Ito yung Dodo, ito yung bagong coins last week.
Yan, marami pang iba yan sa ilalim. Meron ng FLM. Sikat sa FLM. Francis Leo Marcos. Meron ng Flamigo. Check natin. So mababa pa ang Flamigo bago pa siguro to. So research natin soon FLM. So meron siyang magkanong price niya today, $0.44. So nasa piso siguro ito, something piso, mura pa. Yan, daming coins. Ito IOST, maganda rin to, maraming project. So mababa ang IOST ngayon. So ang kanyang price 0.04. So pwede kayo dito, pwede kang so try nyo dito sa IOST, long term to. Marami din staking project itong IOST. Kaba. So Kaba, ang Kaba meron din staking sa Trust Wallet. Check natin mamaya. May mga staking yan sa market, madami. Chainlink, ito familiar ka sa Chainlink. So marami din project ang Chainlink. So halos biris ang mga coins ngayon, red din. So $28 ang per link, mababa din. LTC, LTO, may LTO pa. Baba, sobrang baba din to. So pwede natin gamitin, pwede 24 pesos pa lang. Yan, ang dami. Ito Luna, bago lang to mataas na rin $12 ang Luna. MAC, MCO, MDA. NKN Dulce. NKN bago din to. So nakita ko na to tumaas ng NKN today. Sayang hindi tayo nakabili ng maaga. So malaki yung kanyang volume, 706 M. So pag malaki yung volume niya, so yung kanyang galaw, so hindi gaanong mababa, hindi gaanong mataas. So kung check nyo yung kanyang low, 0.09, yung kanyang high, 0.23. Yan. So magandang mag-hold dito sa NKN, long term to. Yan. So tatandaan nyo, pag malaki yung supply, so yung market niya is very risky, magalaw siya. Katulad ng Ethereum BTC. Yan, pag maliit yung supply pa, pag maliit yung supply pala, katulad ng BTC so yung kanyang fluctuation, mabilis tumaas, mabilis bumaba. Hindi katulad nitong NKN, Doge, TRX. So malaki yung supply niya, yung volume niya. So yung market niya is hindi ganong trigger. So yun ang disadvantage sa volume. Yan, konting papyaw lang. Ogi. Ito bago din to last month yata to. So Ogi mataas na rin, 470 pesos. Yan, Polypan Pros. So RIF, familiar kayo sa RIF. So mataas na rin ang RIF.
So marami din project ang RIP. So long term din to guys. So dos na yung RIP ngayon, tumaas na rin naman siya. So kahapon yata nasa piso to nasa 1.7. So mataas na. So waiting natin bumaba. Pag bumaba to, wag buy ulit tayo. Yan. Medyo mataas pa yung RIP ngayon. Ano pa? Salt. May asin pa. So wala pa. So hindi pa nakapublic tong salt. Bago lang to So check natin to. Check natin yung salt. Maganda tong Check natin sa SayPal. Ito tayo sa coin market. Ito yung aking favorite na crypto coin market. So andito lahat yung cryptocurrency market price. So makikita mo yung market cap niya, ang total global niya is 1.7 trillion dollars. Oh grabe, magkano sa peso? 1.7 trillion. Oh grabe. Ito yung mga ranking. So nangunguna ang Bitcoin, pangalawa si Ethereum, so pangatlo si Binance, pang-apat si Tether, panglima si Cardano, Polkadot, rank 6, XRP 7 si Uni, 8 na si Uniswap. Uniswap maraming project yan. Litecoin number 9, top 10 si Chainlink. Yan. Si Dogecoin bumaba, 15 na. Dati nasa top 10 to Yan. Pang 16 Theta, 17 Terra, Aave, Bchain 20. Maraming mga top. Binance USD 30. Yan yung BUSD. Potential na tumaas to. So dati ang BUSD nasa 33. So tumaas siya. Yan Chiles. Ang Chiles din maraming project to. So pwede ka mag-hold dito na pang long term to. Taas na ng Chiles ngayon. Laki ang kanyang trading volume, grabe. 5.3 billion. Taas. Market cap niya is 2.7 billion. Magandang i-hold ang Chiles. NEM, Tesos, Chiles. So check natin yung salt kanina. Check natin yung kanyang market. Kung maganda ditong mag-hold. So dalawang salt dito. Ito siguro yung salt sa Salt Swap Finance. So ranking 2004-18 ang ranking niya. Check natin. Mababa. So mababa yung market. So all the time niya nasa between $7 to $8 per day. So yung kanyang high time is nasa $10. So bumaba siya ngayon. So hindi tayo maglagay dito. Salt price statistic. So price change sa loob ng 24 oras. So bumaba siya ng 11%. So bago pa lang siguro tong salt swap. So maganda itong i-hold. So meron na sa Pancake. Pwede na kayong mag-convert salt BUSD or salt
WBNB. So, balik tayo sa Binance. So, Binance BUSD. Kala ko ghost to. GHST. Mababa rin, ah. So, 1.3 yung price nya. Pwedeng i-hold dyan, ah. Meron din fuel. O fuel bago pa to, wala pa. So, wala pa sa public yata, oh. Mababa pa ang coins to bago. So, ang daming mga token dito. Madami ka mali-discover dito pag itong fees bago lang to. Pwede mong hold. So, $3 today, $3.2 pa lang. So, mura pa. 158 pesos. So, ito yung BSD, deposit natin. So, piliin natin tong BSC BEP kasi mura. Kapag sa ERC, mahal yan, eh. So, sa BEP, BFC, copy natin. Punta tayo sa Trust Wallet. Lilipat natin yung BUSD sa Binance. So, Trust Wallet to Binance. So, meron tayong 74 BUSD. So, 72 BUSD. Continue. So, meron siyang network fee, 7 pesos. So, bumaba kanina nasa 13 o average 13 pesos, 12 pesos, bumaba uli. So, nagbabago yung network fee ng BNB. So, pag bumababa ang BNB, mababa din ang network fee. Ayan. Click send. So, mga just few minutes. So, pag nag-transfer kayo ng Trust Wallet to Binance, so medyo traffic yung BNB sa blockchain. Kasi ang Binance, marami siyang transaction. So, thousands ang pumapasok sa Binance. Kaya medyo matagal dito pumasok. Pero kung trust to trust wallet, mabilis lang yung pasok ng BUSD. So, dito sa Binance, so medyo nata-traffic to ng mga ilang minuto bago pumasok. So, wala pa. So, hintayin natin pumasok. Siguro within mga 3 to 5 minutes. Ayan. So, Binance ang number 1 exchanger sa market. So, pwede natin i-research kay Google. Check natin yung top exchanger. So, marami exchanger sa market. Pero mas bet ko itong Binance. Dati ang ginagamit ko is Bittrex saka yung Poloniex saka Coinbase. Pero ngayon si Binance ang madalas kong gamitin. So, top exchange cryptocurrency. So, check natin top cryptocurrency and expat exchanges. So, nangunguna si Binance 1. So, meron siyang change score 9.7. So, pumapangalawa si Coinbase Pro 2. Oh,
So marami ding staking tong Coinbase, mga device smart. Yan. Pangatlo ngayon si Kraken 3, 8.5 yung exchange score. Bitfinex 4, 8.3. Yan. So pinaka best cryptocurrency today is Binance. So Binance talaga ang best trading altcoins. So yung iba, okay din ang Coinbase. Hindi kayong mag-exchange dyan. So check natin yung kung pumasok. Ayan, pumasok na. Oh, yun na, 72 BUSD. So na-traffic lang na mga ilang minuto, mga 3 to 5 minutes. So bilis din. So napakasimple ang mag-cleanse. So halimbawa kapag nasa Binance, so paano naman kayo magtra-transfer ng Binance to CoinsPH, then CoinsPH to remittance. So ganun yung ginagawa ko. Bini-withdraw ko ang Binance ko sa CoinsPH. O kaya naman pwede rin sa bangko o CoinsPH to bank. So ang tips ko dito, ang pipiliin nyo ditong crypto is XRP. So XRP ang pipiliin kasi murang XRP. So paano ang mag-transfer ng XRP from Binance to CoinsPH? So para ma-less nyo yung fees. Kasi kung magta-transfer kayo ng BTC or ETH sa CoinsPH, so mataas yung kanyang gas fees. So pinakamura is XRP. So ito yung tips ko. XRP pipiliin nyo, then withdraw. Then kakopy nyo muna yung CoinsPH. Ayan. So gagamitin natin is si XRP. Ayan. XRP din yung sa receive, then show my XRP address. So take note, dalawa yung address dito, yung kanyang address and destination tag. So unahin natin yung wallet address bago destination. So mapapansin mo dyan, meron dyan. So importante sa network, pipiliin nyo yan, yung XRP. So importante dyan, pipiliin nyo yung network kasi kapag mali kayo ng napiling network, hindi papasok. So it can lose your coins. So XRP, dalawa yung address dito. So una yung address sa taas, yan, and then yung tag nya sa baba. Balik kayo sa CoinsPH, then copy tag, then balik kayo. So gano'n lang kasimple. Yan. Then kung magkano yung gusto nyong amount, yan, then click withdrawal. So mapapansin nyo dito 45 XRP. So meron siyang transaction fee na 0.25 XRP. So mura kasi ang XRP. Hindi katulad kay ETH. Kung ETH naman pipiliin nyo, Ethereum, copy. So tignan natin yung kanyang fees sa Ethereum kung magkano. Ethereum, then deposit. So pipili nyo dito is ERC20 kasi wala pang BSC ang CoinsPH. So ERC20, then copy address, then punta kayo sa CoinsPH, then i-paste nyo dito. So select nyo yung Ethereum, and then click send, then enter dito yung wallet address ng Binance,
paste nyo, and then send. Yan. So mapapansin nyo dito yung network fee nya. So 0.031. So ang taas ng fee, 0.031. Magkano sa peso yan? 0.031. So 0.031, 0.031. Oh, grabe. So ang laki ng fees o gas fees ng Ethereum. Oh, can you imagine 2006 plus. So kaya nakakapanghinayang pagka sa Ethereum ka nag-transfer. So much better sa XRP. Kung BTC naman pipiliin natin, so mataas din ang BTC. To BTC deposit. So BTC copy address. Then punta ka sa CoinsPH. So ganito ang mag-transfer. So BTC send, enter BTC wallet. Ilagay mo yung address ng Binance BTC, send. So tatlo yung ditong choose amount. So sa low, medium, high. So pagka pinili mo yung high, mas mabilis darating yung coins, pero sa medium, yan, medyo matagal. Pag sa low, pinakamatagal kasi bike lang gagamitin mo. So sa BTC natatraffic yan. Kasi naabot ng mga 2 oras, 3 oras. So depende sa transaction. So pipiliin mo lang is low, 0.003. Magkano yan? 0.0035. Magkanong P? Convert 0.00035. So malaki din, 970 pesos. So mas malaki sa Ethereum, 2006 kanina. So ang much better para makamenas ka sa fees, yung XRP ang pipiliin mo. Yan. So ganun. So kung meron ka pang katanungan, so just comments below. So para masagot ko yung katanungan nyo. So thank you for watching. Sana meron ka natutunan sa video. So salamat sa mga viewers ko. So more than 26,000 viewers. So thank you. So huwag kalimutan i-subscribe ang aking channel, The Helper TV. So madaling makilala yung channel ko kasi bihira lang mahanap iba. So maraming staking dito o launchpad. So sa launchpad, ito pwede kang mag-con dito. Dito every time kikita ka sa launchpad. So meron tayong BUSD kanina. So sa BUSD pool, meron siyang total stake na 500M. Dami. So dito pag nag-stake ka, so kikita ka ng rewards sa Alice. So meron tayong available. So paano tayo mag-stake? So click mo lang yung stake, then max, i-stake natin lahat. Stake. So wala pa siyang APY, 0% pa lang. Bakit? Kasi meron siyang countdown dyan. So time until listing nakalagay. So 2 days and 14 hours pa. So after 2 days 14 hours, magpapakita dyan yung annual percentage build. So mapapansin nyo 0% pa lang. So dito marami nag-i-stake. So ang total stake ng BUSD is 507 million. So magkano ang binibigay ng rewards? So bibigyan tayo ng 600k Alice BUSD. So mapapansin mo sa Alice, wala pa sa market. Hanapin nyo sa spot.
Ayan, so meron na tayong 0.03. Ayan. So wala pa siya. Wala pa siyang trade. Wala pang trade sa Alice kasi so naka-launchpad pa lang siya. So tapos dito yung mga news. Ayan, basa-basa lang dito yung mga latest news. Ayan, announcement. Ayan, nandito lahat. Latest news. Ayan. So, salamat sa panonood. So, yun. So, nilipat na natin yung BUSD kanina. Oh, yung 72 BUSD. Ayan. So, thank you for watching. So, have a good day. God bless day. So, don't forget to subscribe my channel, The Helper TV. Bye-bye. See you next soon. So, thank you.